Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa mga listeners nyo. Tawagin niyo na lamang po sa pangalang Arnold. Mula po ko sa Navotas, ako po'y 23 anyos. Gusto ko rin po sanang ilapit ang problema ng kapatid ko sa inyo, Brother John. 3 po kaming magkakapatid, ako ang panggitna at ang 2 kong kapatid ay mga babae. Ang panganay na po naming ate ang bumuhay sa amin, kaya nga lamang po nitong mga nakaraang problemado po ang ate ko. At ang sabi niya po sa akin, ang bunso namin nagiging sakitin. Madalas nasisira ang budgeting namin dahil sa mga gamot na kakailanganin niya. Kaya nga lamang po, Dr. Love, hindi naman po siya gumagaling. Hindi rin po masabi ng mga doktor sa amin kung ano ang sakit ni ate. Nagdesisyon na po kami ni ate Mila, na subukan ang private hospital. Baka sakali po kasing mas magagaling ang mga doktor at intindihin po kami dahil may bayad po. Pero ganun na rin po, mas marami lang pinagawa pero iisa ang resulta. Wala raw pong sakit ang bunso namin. Ang bunso po namin ay 17 years old, tahimik na bata at hindi pala halubilo sa mga tao. Madalas po siyang mag-isa. Naisip ko nga minsan, baka naman hindi sakit ang nakikita namin sa kanya. Baka may sakit si bunso sa pag-iisip. Hindi po kasi siya matutututong makisama sa iba. Pero ang sabi ni ate, hindi raw po ganun ang mga nanginginig sa gabi. Tumitirik ang mata sa kumbulsyon at paninikip ng paghinga. Yung isa po naming kapitbahay, Brother June, nitong nakaraang inalok kay ate na patingnan kay Aling Rhea, isang magaling pong manggagamot sa amin. Pero nang sumama po ako para tingnan, hindi naman po siya ginamot. Tinawas po ang bunso namin. At ang sinasabi doon ni Aling Rhea, may nagkakagusto raw na kapre sa kapatid namin. At tuwing gabi, tuwing inaatake si ate ng pangangatog at pagtirik ng mata, sinyales daw yon na sinusubukang kunin si bunso at dalhin sa kanilang mundo. Brother June, hindi po ako paniwalain sa ganyang kaso. Kaso po, may puno sa amin at tahimik ang kapatid ko. Naisip ko, baka kaya naging lapitin siya ng mga ganoong engkanto, kung totoo man. Ano po ba ang pinakamagandang gawin sa ganito, Brother June? Patuloy na kumonsulta sa mga nagtatawas o lakasan ng pananampalataya. Sasapat po ba ang araw-araw na sincero na pagdarasal ko po na ingatan ng Panginoon ang bunso namin? Natatakot kami ng ate ko na kung totoo man, baka isang gabi, mawala na lamang siya sa amin. Ang pinakamasakit po doon, hindi man lamang namin alam paano makikipag-usap o makikipagnegosasyon o magmamakaawa sa kung sino man ang sumasalbahay sa kanya. Totoo po ba ang kapre? Bakit kayo nakatingin sa akin nang sabihin kong kapre? Ako ba ang pinagbibintangan ninyong kapre? Sana po ay mabasa niyo ang aking liham na ito. Gumagalang, Arnold. Maraming salamat, Arnold. Alam mo, ang sabi sa legend, ang sabi sa fable, ang kapre daw ay mga kamukha ni Rome Ortigas, ang katawan, at ang muka ay kamukha naman ni Direk Shake. Ang kapre daw ay creature na ang katawan ay tao, malaki, matangkad, pero ang ulo ay kabayo. Yun daw ang kapre. At nagtatabako nang galing sa Ilocos na tabako. Kasi malalaki di ba? Yung tabako.
Yan daw ang larawan, sang-ayon yan sa ating producer na si Jen Morales. Ang kapre daw parang tikbalang. Yung mas sinasabi ko, tikbalang. Tikbalang yun, yung parang kabayo mukha. Ang kapre, malaking, higante. Whatever. Wala pa ako nakikitang kapre kasi. Okay. Whatever it is, mala-impakto na nilalang, na kinatatakutan, na nagbibigay ng karamdaman, nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng kawalan ng peace, ito po ay gawa ng Diablo. At ang Diablo ay may kapangyarihan din. Ito yung mga masasamang espiritu na minsan ay tinatawag natin sa Spirit of the Glass at saka sa mga Ouija board. Spirit of the Glass. Come to us, Spirit of the Glass. Tinatawagan namin kung sino mang espiritu ang nandito. Pumasok ka dito sa basong ito at sagutin mo ang aming tanong. Spirit of the Glass. Dapat yun merong reverb. Dapat na echo yun. Anyways, balikan natin ang istorya. Yan ang tawa ng isang impacto. Let us be serious. Baka magalit sa akin ang mga espiritong masasama. Balikan natin ang problema. Ang problema nitong si Arnold, yung kanyang kapatid, mukhang hindi nagiging normal ang kilos. Ang ayon nga sa kanya, masyadong tahimik daw yung kanyang kapatid. At lately ay parang hindi na maganda ang nakikita nila. Yan. Sa gabi raw ay nanginginig, tumitirik ang mga mata sa kumbulsyon at nagsisikip ang dibdib sa paghinga. Kaya ang ginawa nila ay dinala nila sa isang manggagamot. Yan. Kanina sa programang face-to-face harapan, ganito rin po ang naging topic namin, yung tungkol dito sa magnanakaw, no? Yan. Napag-uusapan ho namin yung tungkol sa mga nagtatawas. At tinanong ako ni Ate Kuring, ano ba, Brother June, ang masasabi mo dyan sa mga nagtatawas, sa mga mangkukulam, sa mga gumagawa ng nagpapagamot, nagpapagaling ng mga mangkukulam? Well, hindi ako magsasabi. Ang nagsasabi ay ang mga exorcist natin na siyang nag-aral dito sa mga bagay na ito. Totoo po na may mangkukulam, totoo na may kapre, totoo na may manananggal, totoo na may aswang sapagkat ito ay kagagawan ng mga diablo. Now, ang ginagawa nitong mga ito ay talaga nambubulabog ng mga tao na they submit themselves to this. Halimbawa, kagaya ng sitwasyon nitong si Arnold, sila ay nagpapagamot sa isang nagtatawas. Yung nagtatawas na yun, sabi ko nga kanina, ang nagtatawas, nagpapatak ng kandila sa tubig at nasa kontrol niya kung paano gagawa ng forma ng kandila doon sa tubig. At siya rin ang magbibigay ng interpretasyon. Kung ano yung makikita niya, napapaniwalaan mo siya. Sasabihin niya, ito ay isang babae, ito ay isang tikbalang na may gusto sa iyong kapatid at gusto niya dalhin ang iyong kapatid sa kanyang kaharian, sa kanyang dimension. Yung pong gano'n, napapanood natin yan sa mga pelikula ni Dolphy at ni Darna. Very typical na story ang Pilipino na dadalhin yung biktima doon sa kaharian ng isang impacto. Gumawa naman tayo ng makabuluhang storya, yung parang realistic, no? Bakit?
Kasi doon sa mga nagtatawas, magkano bayad dyan sa nagtatawas? Di ba? Ano ang masasabi mo na credentials nung nagtatawas? Sang-ayon sa mga exorcist ng ating simbahan, ang isang nakukulam o napoposes ng masamang espiritu ay napagagaling ng isang may masamang espiritu din. Sapagkat alam nung masamang espiritu kung paano paalisin yung espiritong masama at pababalikin niya uli yan para lang mapasakay kayo. Now, ano ang solusyon? Ang solusyon, kung ito ay spiritual, ang solusyon, itawag po natin ng exorcist ng pare. Pero hanggang tayo ay pumapailalim sa kapangyarihan ng mga masasamang espiritu, hindi humaaring hindi tayo maposes ng masamang espiritu. Paano dapat natin gawin? Patatagin natin ang ating pananampalataya sa Diyos at kinakailangang maging madasalin ang bawat tao na umaasa sa awa at tulong ng Diyos na mapangalagaan tayo. It is time that we also ask our special guardian angels and the archangels to protect us. Kasi, simba nga tayo ng simba, rosaryo ng rosaryo, tapos nagpapapaniwala naman dyan sa mga ganyan, talagang papasukin nga tayo ng masamang espiritu. Ito pang isang bagay, Arnold, ha? Even ang mga exorcist natin, ang mga paring exorcist, hindi basta-basta yan nagpa-practice ng exorcism sa mga katulad ng kapatid mo. Alam mong ginagawa ng mga pare bago nila bigyan ng exorcism rights ang isang pasyente, kinukonsulta muna yan sa isang psychologist o psychiatrist para malaman kung walang diferensya sa ulo, walang problema sa depression, walang, things like this. Pag napatunayan ng simbahan na ito extraordinary yung mga bagay na yan, at saka lamang sila kikilos para mapalayas ang impakto sa katawan ng isang napoposes through exorcism. So, anong aral na gusto kong iwanan? Sa bahay natin, wag ho tayong maglagay ng mga pangit na mga kung ano-anong mga ani-anito na nabili natin na inialay ng mga pagano nung araw na binuhusan ng dugo ng hayop. Kung tayo nagpapagawa ng bahay, wag ho kayong magbubuhos ng dugo ng hayop sa pundasyon ng inyong bahay because when you do that, isinusuko nyo ang inyong property sa mga evil spirits. O pagkatapos magtataka kayo, bakit pagkagabi may nararamdaman akong kakaiba dun sa bahay namin, bagong-bago yung bahay namin. Isinuko nyo kasi sa mga masasamang espiritu. So, dapat ipa-exorcise ninyo yung mga bahay ninyong yan. So, ano ang dapat gawin? Una sa lahat, Arnold, mas makabubuting tingnan muna ng psychologist o ng psychiatrist ang iyong kapatid kung meron siyang depresyon o whatever. Kung walang makikita ang siyensya, then tumawag na kayo ng exorcist para ma-evaluate ng exorcist kung anong dapat gawin sa iyong kapatid. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.